Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Binibining Maria Angelica P. de Borja, mag-aaral ng MAED na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino. Nais ko pong ilahad sa inyo ang pag-aaral na ito na may pamagat na epekto ng peer tutoring sa antas ng pag-unawa sa binabasa ng mga mag-aaral sa Baitang 8. Hayaan po ninyong basahin ko ang maikling panimula ng pag-aaral. Ang pagbasa ng may pag-unawa ay isang gintong susi sa pagtuklas ng maraming kaalaman. Ito ay bahagi na ng pang-araw-araw na gawain ng isang individual higit lalo ng isang mag-aaral. Gayunpaman, ang mga mag-aaral na ito ay nakararanas pa rin ng kahirapan sa pag-unawa sa kanilang binabasa bunga ng iba't ibang kadahilanan. Batay sa taon-taong resulta ng survey na isinasagawa ng Kagawaran ng Filipino sa Mambugan National High School, karamihan sa mga mag-aaral ay walang ibang kasama sa bahay na maaaring magturo sa kanila at wala ring oras magsanay bumasa dahil sa gawaing bahay at kakulangan sa kagamitan sa pagbasa. Ang suliraning ito ng mga mag-aaral ay suliraning din ng mga guro sa Filipino. Bilang solusyon, samot-saring interbensyon at estratehiya ang ginagawa ng mga guro upang matulungan ang mga hirap na mag-aaral. Ito ang nagtulak sa mananaliksik na bumuo ng isang pag-aaral na nakatuon sa pagbasa at sa estratehiyang peer tutoring. Ang estratehiyang peer tutoring na napiling sukatin ng mananaliksik ay nag-ugat din sa obserbasyon ng mga guro na ang mga mag-aaral ay may kahiligan na magpatulong at magtanong sa kapwa nila mag-aaral. Bukod pa rito, sila rin ay mas komportable na makipag-usap sa isa't isa kumpara sa guro. Isang programa sa pagbasa ang iminungkahi batay sa natuklasan ng pag-aaral. Narito naman po ang mga suliranin na binigyang kasagutan sa pag-aaral. Una, ano ang score sa paunang pagsusulit ng mga kalahok sa pagbasa bago ang pagsasagawa ng peer tutoring? Ikalawa, ano ang score sa panghuling pagsusulit ng mga kalahok sa pagbasa pagkatapos ng pagsasagawa ng peer tutoring? Ikatlo, may makabuluhang pagkakaiba ba ang mga score sa pauna at panghuling pagsusulit ng mga kalahok bago at pagkatapos ng peer tutoring? At ikaapat, anong programa sa pagbasa ang maaaring imungkahi batay sa natuklasan ng pag-aaral? Pook ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay sinagawa sa Mambugan National High School. Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Antipolo sa unang distrito sa probinsya ng Rizal. Ang paaralan ay binubuo ng 181 ng mga guro at 4,822 ng mga mag-aaral. Ang paaralan ay nagsasagawa ng programa sa bawat asignatura para sa mas ikauunlad ng mga mag-aaral. Isa sa mga programang ito ay ang programang 5M o mag-aaral ng mambugan, malayang makabasa at makasulat. Mga kalahok sa pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga mag-aaral ng mananaliksik sa Filipino 8 na may kabiguan ng antas ng pagbasa. Ang mga kalahok na mag-aaral ay kabilang sa 3 pangkat sa Baitang 8 na kasalukuyang nakatala sa Mambugan National High School sa taong panuruan 2023, 2024. Instrumento ng pananaliksik. Ang instrumento na gagamitin ay pauna at panghuling pagsusulit na naglalaman ng parehong teksto at mga tanong na nakabatay sa 5 dimensyon sa pagbasa: literal, interpretatibo, kritikal, paglalapat at pagpapahalaga na binuo ng mananaliksik na guro sa Filipino. Ang paunang pagsusulit ay gagamitin upang matukoy ang score ng mga kalahok sa pagbasa bago ang pagsasagawa ng peer tutoring, habang ang panghuling pagsusulit naman ay gagamitin upang matukoy ang score pagkatapos ng pagsasagawa ng peer tutoring. Ang mga nasabing pagsusulit ay isinailalim sa serye ng validasyon bago ito gamitin sa pag-aaral. Paraan ng pangangalap ng datos. Ang pangangalap ng datos ay isinagawa sa paaralan ng Mambuga National High School kung saan mga piling mag-aaral mula sa Baitang 8 ang mga kalahok.
Nakipag-ugnayan ng mananaliksik sa punong guro ng paaralan upang humingi ng permiso sa isasagawang pag-aaral, gayon din sa Division of City Schools kung saan kabilang ang paaralan. Humingi rin ng pahintulot ang mananaliksik sa mga magulang ng mga kalahok na mag-aaral sa pamamagitan ng liham pahintulot. Pauna at panghuling pagsusulit ang ginamit na instrumento upang makalap ang mga datos na kailangan upang masagot ang suliranin sa pag-aaral. Ipinabasa ng tahimik sa mga mag-aaral na kalahok ang tekstong Padre Damian. Binigyan sila ng 10 minuto para basahin at unawain ng 2 beses ang teksto. Nang makalap na ang mga babasahing material, ay isinagawa na ang paunang pagsusulit sa loob ng 10 minuto. Kinalap ng mananaliksik ang mga datos sa paunang pagsusulit upang matukoy ang inisyal na score ng mga kalahok sa pagbasa. Pagkatapos ng paunang pagsusulit ay pinapasok na sa silid ang mga tagapagturo at isinagawa ang peer tutoring kung saan pinag-usapan ng tagapagturo at tuturuan ang nilalaman ng teksto. Malayang nagtanong at nagbahagi ng kaalaman tungkol sa tekstong binasa ang dalawang sangkot na mag-aaral sa interbensyon hanggang sa ito'y lubusang naunawaan ng tuturuan. Binigyan ang tagapagturo at tuturuan ng 25 minuto upang isagawa ang peer tutoring. Nang matapos ang pagsasagawa ng peer tutoring ay muling naiwan sa silid ang mga tuturuan. Ipinabasang muli ng tahimik sa mga tuturuan ng tekstong Padre Damian sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ng pangalawang pagbasa at pagkalap ng mga babasahin ay isinagawa na ang panghuling pagsusulit sa loob ng 10 minuto. Tinukoy ang mga score mula sa pauna at panghuling pagsusulit sa tulong ng estadistika ang ginamit. Binigyang interpretasyon ng mga nakalap na datos sa pamamagitan ng paired t-test upang matukoy ang naging epekto ng peer tutoring sa mga mag-aaral na may mababang antas ng pag-unawa sa binabasa. Isang programa sa pagbasa ang minungkahi pagkatapos mabigyan ng pinal na interpretasyon ang mga datos. Narito naman po ang pagsusuring statistical na ginamit sa bawat tanong o suliranin na inilahad sa pag-aaral. Upang masagot ang unang suliranin, ang mga datos na nakalap ay isinailalim sa frequency distribution, percentage, mean, at standard deviation. Para sa ikalawang suliranin, gumamit din ng frequency distribution, percentage, mean, at standard deviation. Para sa ikatlong tanong, upang matukoy ang makabuluhang pagkakaiba ng mga score sa pauna at panghuling pagsusulit ng mga kalahok, ang mga datos na nakalap ay isinailalim sa paired t-test. Narito naman po ang lagom at rekomendasyon. Ang mga natuklasan sa pag-aaral ay ang mga sumusunod. Una, sa paunang pagsusulit, karamihan sa mga kalahok na mag-aaral ay nasa kabiguan ng antas ng pag-unawa sa binabasa. Sa kabilang banda, mayroon ding iilan na instruksyonal ang antas at wala namang naitalang score sa malayang antas ng pagbasa. Mahihinuha na ang antas ng pag-unawa sa binabasa ng mga kalahok na mag-aaral ay kabiguan. Ikalawa, sa panghuling pagsusulit, karamihan sa mga kalahok na mag-aaral ay nasa malaya ang antas ng pag-unawa sa binabasa. Samantala, mayroon ding iilan na instruksyonal ang antas at walang naitalang score sa kabiguan na nasa antas ng pagbasa. Mahihinuha na ang antas ng pag-unawa sa binabasa ng mga kalahok na mag-aaral ay naging malaya at instruksyonal pagkatapos ng pagsasagawa ng peer tutoring. Ikatlo, gamit ang paired sample t-test, ang nakalkula na value ay -16.237 na may p-value na 0.000 na mas mababa sa 0.05 level of significance, kaya naman ang null hypothesis ay rejected o tinanggihan. Sa makatuwid, may makabuluhang pagkakaiba ang mga skor sa pauna at panghuling pagsusulit ng mga kalahok na mag-aaral. Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral ay naitala ang mga sumusunod na rekomendasyon. Una,
Imungkahi ng tagapag-ugnay sa pagbasa ang pagpapatupad ng estratehiyang peer tutoring bilang interbensyon sa programa sa pagbasa para sa mga mag-aaral na nasa kabiguan ang antas ng pagbasa. Ikalawa, gamitin ng mga guro sa Filipino ang estratehiyang peer tutoring sa pagtuturo ng mga panitikan na may layuning maunawaan ang nilalaman ng mensahe ng akda. Ikatlo, gamitin ng mga guro ang estratehiyang peer tutoring sa iba pang asignatura na naglalayon din na magsagawa ng kolaboratibong gawain at pagkatuto. Ikaapat, isama sa mga sesyon ng Learning Action Cell o LAC at mga pagpupulong ng mga guro ang paksang peer tutoring. Ikalima, hikayatin ang punong guro ng paaralan at mga tagapangulo sa bawat asignatura na bigyang suporta ang paggamit ng estratehiyang peer tutoring sa lahat ng asignatura. Ika-anim, gawin ng mga mag-aaral ang peer tutoring sa bakante nilang oras upang mas maunawaan ng akda o ang aralin. At ikapito, sukatin ng mga susunod na mananaliksik ang epekto ng estratehiyang peer tutoring sa iba pang baitang sa sekundarya o at sa iba pang gawaing pagpagkatuto at sa iba pang asignatura. At dito na po nagtatapos ang aking presentasyon. Magandang araw po sa bawat isa at maraming salamat.